Ang paghaharap at ang kasunduan sa gitna ni Hisoka at ni Henry at kung ano talaga ang katotohanan, kung sino ang natatakot, kung sino ang mas superior sa kanilang dalawa. Ang konklusyon ng gusot sa gitna ni Nobunaga, ni Looney, ni Finks at ni Peyton. At ang pinakahuli sa lahat, ang pagsugod ng Char family at ng CU family sa hideout ng Hailey family. Huwag niyong kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring na din ang bell button guys para ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Also, inform ko lang din kayo na we have an official Facebook page at napakarami sa inyo guys ang hindi pa naka-like at naka-follow doon. Kaya I suggest, i-like at i-follow nyo na yun guys. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go. Ang title ng chapter na ito ay Plea. At makikita natin dito guys na this is the very continuation ng pinakahuling panel na nakita natin sa previous chapter. Dito nga ay kinakausap ni Looney ang tatlong miyembro ng Phantom Troop na nasa hideout ng Char, na itong si Peyton, si Finks at itong si Nobunaga. Matapos nga niyang bastusin ang tatlong ito, dito ay nag-e-explain si Looney na hindi naman talaga niya balak na magkaroon ng kahit na anong away. Hindi nila binabalak na sagupain at harapin ang Phantom Troop. But instead, ang balak pala nitong si Looney ay ang imbitahan ang mga miyembro ng Spiders. Hindi lamang ang tatlong ito na present sa Char hideout, kung hindi ang iba pang mga miyembro ng Spiders na hindi naririto ngayon. Ayon dito kay Looney, hindi siya pumunta sa loob ng hideout para harapin at labanan ang tatlong to, kundi para i-explain sa kanila na pareho sila ng goals, na nag-a-align ang kanilang mga goals. At dito ay sinabi nitong si Looney na bakit daw hindi na lamang nila pagtulong-tulungan na patayin ang dalawang magkaibang pamilya na kumukontra sa Hailey ng CU family at ang Char family. Simulan daw nila ang annihilation ng Char family dahil nandito na rin sila sa hideout nito at sa kanila isunod ang CU family. Matapos nilang gawin yun, magpo-proceed naman sila sa pagpunta sa higher tiers at doon nila papatay ng royal family. Matapos nilang ma-annihilate ang lahat ng Kakin Royals, kukunin nila ang lahat ng mga treasures nito at i-overtake. I-hijack nila ang buong Black Whale at babalik sa Old World. Babalik sila sa pinanggalingan nila at doon sila magsisimulang maghasik ng lagim. Doon nila sisirain at sasakupin ang buong mundo. Pero gumalaw at kumilos ng napakabilis itong si Nobunaga as if para bang nag-teleport siya sa sobrang bilis ng ginawa niyang movement at agad niyang tinusok ang noon nitong si Looney. Nakitang-kita natin guys, napaka-solid, napaka-accurate ng ginawang pag-pierce nitong si Nobunaga kay Looney. Hindi lamang ito tumusok sa mismong noo niya, kung hindi tumagos pa ito hanggang sa likod ng kanyang ulo. Kaya alam naman natin na dito pa lang patay na itong si Looney. There is no other way para makasurvive sa ganitong klase ng atake na bubutas mismo sa kanyang utak kung hindi ang post-mortem men. Pero ayon dito kay Nobunaga, kung talagang wala daw balak na makipaglaban, kung walang balak na kalabanin nitong si Looney ang mga Spiders, bakit daw ginawa niya ang ginawa niyang pangpaprank o pangloloko dito kila Nobunaga sa warehouse? Dahil nakita naman natin guys, napikon nga itong si Nobunaga matapos ang ginawa niyang yon. Kaya hindi pa rin yung nakakalimutan ni Nobunaga. Kaya ngayon, kahit na hindi naman siya talaga ganon ka-violent kontra dito kila Nobunaga, kahit nag-o-offer pa siya ng isang alliance, agad siyang tinusok ni Nobunaga at pinatay siya agad. Tinawag niya pa itong si Looney na isang tanga, isang hangal. Dahil kung ang isang tangang tao daw na ito ay nagbabalak at nagsasalita ng tungkol sa pagsakop ng mundo at ang pagsira nito, uunahin niyang sirain ng taong ito. Uunahin niyang wasakin at sirain itong si Looney. At knowing na pwede niyang maging threat pa ang buhay nitong si Looney, gumawa na siya ng isang paraan, ng isang countermeasure para mapigilan ang pangyayaring yon. Pero hindi naman nagtagal, bumalik na nga ang search teams at makikita natin dito guys na nagtotoktok ito. Nagmamadali itong nagpapabukas ng pinto dahil wala namang bumubukas nito automatically. Dahil alam naman natin na ang lalaki nga na nasa loob ng surveillance ay pinalock nitong si Nobunaga para hindi siya mapasok ni Looney. Ito nga pala guys ang nabanggit natin sa previous chapter na miyembro ng Char na gustong bumili ng autograph paper dahil ang purpose pala nun ay magpapa-autograph siya sa mga miyembro ito ng Spiders. Isang literal na die-hard fan ng Phantom Troop. Kahit na hindi niya ipinapahalata, tuwang-tuwa siya na itong si Nobunaga pa ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Pero tinanong niya agad dahil hindi nga niya nakikita ang kanyang mga underlings kung saan daw sila pumunta. Na in-explain naman ni Nobunaga na patay na silang lahat. I-explain niya ang tungkol sa mga infos later pero itinuro niya ang bangkay nitong si Looney. Sinabi niya na ito ang pumatay sa kanyang underlings. Gulat na gulat ang lalaki dahil sino ba naman ang hindi magugulat matapos makita ang bangkay ng isang assassin na putol lang ulo at putol pa ang katawan.
Habang hawak ni Nobunaga ang ulo nitong si Looney na pinugod niya mula sa katawan, ay sinabi niyang nakapag-decide na daw silang tatlo. Tutulong sila at sila na mismo ang papatay at a-annihilate sa buong Hailey family. For an unknown reason na I guess, ginawa nila ito dahil alam nilang magiging balakit ang Hailey family sa gagawin nilang hunt kay Hisoka. Dahil kung magpapatuloy nga ang pag-atake ng ibang mga non-users na nanggaling sa Hailey, hindi lang ito posibleng maka-interrupt sa magiging laban nila kay Hisoka, pwede pa nitong tulungan si Hisoka. But to be honest guys, kung titingnan natin ang nangyari sa katawan ni Looney, nakakaawang pagkamatay niya. Napaka-brutal, napaka-violente, pero kasalanan din naman niya matapos niyang gawin ang pang-iinsulto kay Nobunaga, bigla siyang mag-o-offer ng alliance. Napakatanga talaga ni Looney. Pero dito ay tuwang-tuwa naman ang die-hard fan ng Phantom Troop. Kahit na alam niya sa sarili niya na nagkaka-align lang ang kanilang goals, still datot na makakatrabaho at makakasama niya sa gagawin nilang mga misyon, sa gagawin nilang mga goals. Ang Phantom Troop, tuwang-tuwa siya deep inside habang sinasabi ni Phaeton na swerte daw ang isa sa mga miyembro ng Char family, ang isa sa mga underlings nila na natutulog nga sa ilalim ng double deck na hinihigaan nitong si Phaeton dahil nakasurvive siya at hindi siya na-target nitong si Looney. Sinabi din ni Pinks na since sila na nga mag-a-annihilate, sila ang papatay sa mga miyembro ng Hailey, hinihingi niya ngayon ang lahat ng impormasyon tungkol sa Hailey, ang pangalan ng boss, ang itsura ng boss at ang lahat ng data na may kinalaman sa mga miyembro nito. Then we get to see the POV naman guys ng mga Hailey members. Makikita natin na sa room na ito, nandito ang other half ng katawan nitong si Looney, ang parte ng katawan na hindi nakatago sa portal. At makita din natin dito guys na sanay na talaga sa pagpatay at sa pagkamatay ng kanilang mga kasamahan ang mga miyembro ng Hailey. Imbes na malungkot sila sa pagkamatay nitong si Looney, ang inisip pa nila, sayang daw. Sayang na sayang dahil sayang ang ability ni Looney. Sa pamamagitan nga naman ng ability ni Looney, kayang-kayang kumuha ni Looney ng kahit na sinong mga individuals. Ipapasok niya yon sa loob ng kanyang mga portals at sa loob ng portals na yon ay pwedeng makakill din ng iba pa niyang mga kasamahan na makakatulong na magpa-level up sa kanilang lahat. However, ngayon nga napatay na si Looney, paano na sila le-level up? Kailangan na nilang lumabas sa kwarto, kailangan na nilang lumabas sa kanilang headquarters, sa hideout nila para maka-level up. Hindi tulad ng dati na sa pamamagitan nga ng tulong ni Looney, kahit nandito lang sila nagtatambay, pwede silang pumatay. Nang dahil dito nag-aalala itong si Damon na isang level 20 na construction worker at itong si Gelato na level 19 na pro gamer. Ayon dito kay Gelato, na for sure kaya daw namatay itong si Looney ay dahil sa naging mas stricto, naging mas mahigpit na ang security, kaya kakailanganing mano-mano talaga silang lumabas at sila ang pumatay ng kanilang mga bibiktimahin. Dito din guys ay makikita natin ang dalawang mga miyembro ng Hailey na binugbog at talagang kinawawa naman itong si Lynch at ni Zakuro. Ito ay si Perigord na isang investigator assistant at itong si Bill na isang arcade employee. Pareho silang hindi pa nare-reach ang level 21, kaya naman wala pa nga silang ability na hindi naman nakakapagtaka na hindi nila nagawang gamitin kontra kay Lynch at kay Zakuro, kaya sila nabugbog ng malala. Pero ayon din sa kanila, alam naman nila at in-inform naman sila ni Morena na ang makukuha nilang nen ability ay nakadepende sa kung ano talagang gusto nilang makukuha. Kailangan nilang i-manifest yon para makuha nila yon. Kaya naman kung wala na daw si Looney, kailangang may isa sa kanila na isang emitter din na makakuha ng ability na katulad ng kay Looney para hindi masayang pagkakataon. Pero biglang sumingit dito ang isa sa kanilang mga miyembro habang sinasabi na kung wala pa daw silang katulad ng ability nitong si Looney, bakit hindi nila gamitin ang isang ability na meron na sila, isang ability na available na. Natinanong naman ng ibang mga members na tinutukoy daw ba ng taong ito ay ang kanyang door. At dito na nga na-reveal ang isang miyembrong ito ng Hailey, itong si Boconte, isang emitter at isang mercenary transporter. Currently, he is level 26. So meaning may ability na nga itong si Boconte, pero tulad nga ng binanggit natin kanina, hindi ito katulad ng ability ni Looney. Maybe may kapareho, may resemblance pero not exactly and not entirely. Pero hindi naman nagtagal dumating na itong si Tevelares at itong si Coron. Nireport nila agad na nakasagupa daw nilang isang napaka-formidable na kalaban, ang underboss ng CU family. At sa pamamagitan daw ng ability ni Henry, nagagawa niyang makapag-create ng mga doves o ng mga kalapate na napakakunat, napakatitigas. In-explain nila kung paano yung nangyari, kung bakit ganun kakunat ang mga kalapate ni Henry. Dahil ang mga kalapateng yon ay gawa daw originally sa mga posas, sa bakal, kaya hindi tinatabla ng kanilang baril kahit na pinagtatadtad nila yon.
Kaya itinanong nila sa mga miyembrong ito ng Hailey kung meron daw ba ditong may ability na isang emitter na kayang patayin ang ganung makukulat na mga target. Isang emitter na kayang mag-create ng isang enough na powerful na firearm o isang atake na malakas and enough para patayin ang ganun katindig mga targets. Na dahilan kung bakit nagpresenta naman itong si Matt Beer, isang level 18 na college student. Dito din nakikita natin guys na kahit na nagpresenta siya, hindi siya ganun ka-confident na magagawa niyang i-pull off na patayin ng mga kalapating yun. At unang-una sa lahat, hindi pa niya nare-receive ang kanyang Nen ability. Level 18 pa lang siya guys. Pero ang kagandahan sa ability nitong si Morena ng Contagion, ang lahat nga ng mga miyembro ng kanyang squad ay mabibigyan ng kakayahan na ma-receive ang ability na gusto nilang makuha. Na dahilan kung bakit, tinangka nilang tanungin si Morena kung ano daw ang dapat nilang i-aim, kung anong gusto nilang buuhin na ability na magagawang tapatan ang ganun kakunat na mga kalapate. Na sinagot naman ni Morena na napakarami ng kailangan nilang i-consider na factor. Ang total amount of aura, ang experience, ang technique, at lalong-lalo na ang offense and defense capacities. Ayon dito kay Morena, hindi nila pwedeng basta-basta maliitin ng isang target porke na-outnumber nila ito at porke alam na nila kung anong ability. Na alam naman natin guys na hindi pa nga nila alam ang ability ni Henry. Akala nila ay kalapate lang yun, pero actually that is just one of his uses ng kanyang Nen ability. Sinuggest dito ni Morena na bakit daw hindi sila maging crafty, bakit hindi sila gumawa ng mga plano. Unang-una sa lahat, kung hindi magiging sapat ang isang atake, bakit hindi sila gumawa ng paraan para mag-create ng another attack pa hanggang sa ma-reach nilang point na magiging effective na ito? Pangalawa, para maging mas exciting, mas thrilling pang gagawin nilang pagpatay, bakit hindi sila gumawa ng ability na kung saan madedetermine nila kung ilang atake ang kakailanganin para ma-eliminate ang isang target? Na dahilan kung bakit namangha sa kanyang mga kasamahan. Namangha ang mga underlings nitong si Morena. Habang iniisip pa nga ni Corol na ito talagang dahilan kung bakit siya ang tinagurian na Game Master ng Contagion dahil ganito siya katindi mag-isip. Sa pamamagitan ng pag-consult nila kay Morena ay nag-iisip na sila ng mga way ng mga Nen ability na pwede nilang i-manifest, na pwede nilang ma-receive para matapatan at para mapatay si Henry. But switching of scenes guys, makikita naman natin na nasa POV naman tayo ngayon ni Zakuro na kung pagbabasehan natin ang kanyang facial expression, para bang lantang gulay siya ngayon. At dito ay agad nating makikita na nandito na din si Lynch at itong si Lynch ay para bang naka-recover na. Habang si Zakuro naman ang parang bugbog na bugbog at napakaraming injuries. Habang sinasabi ni Lynch na nakatulog daw itong si Zakuro, possibly binugbog din daw siya siguro nitong si Hisoka. Inexplain naman dito nitong si Zakuro na hindi din niya alam. Ang alam na lang niya, bigla na lamang siyang na-knockout. At ang nangyari daw previously bago siya mawala ng malay ay sinabi daw ni Hisoka na gusto niyang manood ng isang palabas, na gusto niyang manood ng movie sa Cineplex. However, tinatanong nitong si Hisoka kung ano daw ang movie na gustong panoodin nitong si Zakuro para mapanood nila yun. Pero si Zakuro, hindi daw sumagot. Tumingin daw siya palayo na dahilan kung bakit inatake at pinagbubugbog siya ni Hisoka. Dito nila na-realize na itong si Hisoka ang pinaka-dangerous, ang pinaka-delikadong individual na na-meet at nakaharap nila all throughout their time as mercenaries sa loob ng CU family. Kaya naman kailangan daw talaga nilang i-contact agad si Henry dahil hindi nila kakayaning i-handle si Hisoka ng sila lang. Hindi naman nagtagal, dumating na itong si Henry kasama ang napakaraming mga miyembro ng CU family. Pero dahil alam nga natin na matalino si Henry, alam natin na napakatindi ng kanyang critical thinking skills, sinabi niya sa lahat ng miyembrong ito ng CU na huwag silang sumunod. Nandito na lamang sila. Dahil nga baka ma-provoke pa nila si Hisoka, baka isipin pa ni Hisoka na gaganti sila, na mag-e-exact sila ng revenge, na magre-retaliate ang mga miyembro ng CU family matapos ng pambubugbog na ginawa ni Hisoka kay Lynch at kay Zakuro. So instead ang inutos nitong si Henry sa iba pang mga miyembro ay pumunta daw sila sa iba pang mga separate na rooms at mag-hunt na lang sila ng ibang mga miyembro ng Hailey family. Habang ito namang si Zakuro, nagsabi na hindi na siya susunod. Mas gusto niya pang hanapin na lamang ang leader ng Phantom Troop at ang makipag-negotiate sa leader na yon. Dahil para bang na-trauma dito guys si Zakuro. Ayaw niya nang makamit pa si Hisoka, ayaw niya nang harapin pa si Hisoka. Pero in-explain din naman ni Zakuro na ang gagawin daw niya once na ma-meet niya ang leader ng Phantom Troop ay ang makipag-negotiate nga. Ang sabihin na kailangan silang tulungan nito na i-annihilate ang buong Hailey family at once na ma-achieve nila yon,
Once na maubos ang lahat ng miyembro ng Hailey, ay ibibigay at i-reveal na nila ang lokasyon na kung saan ay naroroon si Hisoka. Na inagrihan naman ni Henry habang sinasabing tama daw, yun daw ang dapat na gawin nitong si Sakuro. At hindi nga nagtagal, may kita natin guys na sa loob ng Cineplex, sa loob ng sinehan ay napakakalmado at napaka-chill na nanunood nitong si Hisoka. Hanggang sa unti-unti siyang nilapitan ni Henry at tinabihan sa kanyang upuan. Agad siyang tinanong ni Henry na siya daw ba si Hisoka. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa itong si Henry. Sinabi niya na kung ano ang kanyang pakay, kung anong purpose ng pakikipag-meet niya kay Hisoka. Sinabi niya na ire-request niya na sana'y mag-antay daw itong si Hisoka sa Tier 1 sa recreational area sa pinakamataas na level na kung saan pwede siyang maglibang at pwede niyang gawin ang lahat ng gusto niyang gawin. I-entertain niya ang kanyang sarili at nakapag-reserve na din daw sila ng isang double VIP room para kay Hisoka. But of course, there needs to be an explanation dahil bakit naman gagawin lang yun basta-basta ni Henry? Bakit siya mag-o-offer ng ganun sa isang individual na hindi naman nila kilala? Na in-explain agad nitong si Henry. Sinabi niya na may nagkokos nga ng napakatinding gulo na ang Hailey family at kailangang mapatay nila ang lahat ng miyembro ng Hailey para mapigilan ang komosyon na yon. Sa pamamagitan nun, nagkampihan daw ang Char at ang CU family para ma-annihilate ang Hailey. Ang problema daw dito, ang Char daw ay nakakampi na ng mga Phantom Troop. Meron silang temporary alliance na maglalast hanggang sa maubos ang lahat ng miyembro ng Hailey family. At sinabi nitong si Henry na kung kakalabanin at kung talagang tatargetin daw nitong si Hisoka ang mga miyembro ng Phantom Troop, nangangahulugan lamang yun, nakakalabanin din niya ang Char at ang CU family. Sinagot naman ni Hisoka na okay lang, walang problema, hindi siya natatakot, mas gusto niyang gulo, mas gusto niyang chaos dahil yun nga ang nagbibigay ng entertainment sa kanyang buhay. Kaya naman hindi na nagsinungaling itong si Henry. Inamin niya na kung anong katotohanan. Na kung ganoon, alam naman niya na hindi natatakot si Hisoka. Alam niya na mas gusto pa talaga ni Hisoka na makipaglaban kahit nalulugi pa siya. Pero ayon kay Henry, sila ang ayaw makipaglaban kay Hisoka. Sila ang natatakot kay Hisoka kaya sila nagre-request ng ganito. Dahil alam daw nila na hindi nila kakayaning talunin ang Phantom Troop at hindi din nila kakayaning talunin si Hisoka. Kaya wala silang gustong tapatan, hindi nila gugustuhin labanan ang maalinman sa dalawang ito. Ang problema nga lang daw ay mini-maintain lang talaga ng CU at ng Char family ang balance at sinisira ng Hailey family ang balance na yon. Kung magtutulungan daw ang Char at ang CU, hindi nila alam at hindi nila masisigurado na matatalo nila ang Hailey. There is still the possibility na pwede silang matalo ng Hailey family kahit magtulong sila. Pero ngayong nasa kanilang panig daw ang Phantom Troop, surely napakadaling maa-annihilate ng Phantom Troop ang buong Hailey kahit na hindi pa nila ito tulungan. At ang gusto daw nilang mangyari ay ang maghintay man lamang sana itong si Hisoka na matapos ang gulong yon at hahayaan na nilang maglaban si Hisoka at ang Spiders. Ayun din dito kay Henry, wala silang balak na mangialam, wala silang balak na manghimasok sa mangyayaring laban sa gitna ng Spiders at itong si Hisoka. At ang totoo pa nga daw, gusto pa nga niyang makita at mapanood ang clash na yon na mangyayari sa gitna ng dalawang napakatinding mga grupo, sa gitna ng Phantom Troop, ng Spiders, laban sa isang napakatinding individual din na itong si Hisoka. Habang inuulit ang kanyang request na mapagbibigyan daw ba ni Hisoka ang kanyang kagustuhan, ang kagustuhan ng CU at ng Char family, na dahilan kung bakit napangiti naman itong si Hisoka habang tinatanong si Henry na kung papapiliin daw siya. Sino sa tingin niya ang mananalo? Si Hisoka ba o ang Spiders? Sinagot naman itong si Henry na sorry daw, pero isa siyang Spiders fan na para bang sinasabi niya indirectly na palagay niya ang Spiders ang mananalo. Tinanong siya dito ni Hisoka kung sino daw bang paborito niya sa Spiders. Sinagot ni Henry na lahat. Lahat niya paborito ang miyembro ng Spiders. Wala siyang pinipili. Lahat ng miyembro ay gusto niya. Na dahil doon, hindi naman naggalit si Hisoka at napatawa pa to. Habang sinasabi na hindi daw niya hinihate ang mga honest na individuals. Na nangangahulugan na kahit na masama at para bang kontra kay Hisoka ang sinabi ni Henry, in the very least, hindi siya nagsinungaling. Hindi siya nagtell ng lie para lamang hindi galitin si Hisoka. Na isang bagay na nagustuhan ni Hisoka dito kay Henry. Nang dahil dito, pumayag si Hisoka at tinatanggap niya ang card na inaabot nitong si Henry na magbibigay nga sa kanya ng privilege sa Tier 1. Pero nagbigay siya ng isang kondisyon. Kahit pumayag siya na mag-intay sa Tier 1 hanggang sa matapos ang gulo sa gitna ng mga mafia family, kung may aatake sa kanya, hindi siya urong. Aatake din siya. Na pumayag naman itong si Henry dahil alam niya na hindi naman niya mapipigilan yon.
Hindi naman pwedeng hayaan ni Hisoka na atakihin siya nang hindi siya nagre-retaliate. At dito na nga nabuo ang deal sa gitna ng dalawang to. Mag-iintay si Hisoka sa Tier 1 hanggang matapos ang laban sa gitna ng Mafia families at doon magsisimula ang laban sa gitna niya at ng Spiders. Hindi naman nagtagal dumating itong si Wang sa lugar na kung saan ay nag-aantay ang isang miyembro nga ng Royal Troops na nakausap at nakasundo ni Henry para i-reveal at para sabihin sa kanila kung saan ang hinihinala niya na pugad ng Hailey family. Pero dito ay nagtataka itong si Wang. Bakit daw nag-iisa ang ganito kataas na ranking na Royal Army? Na unang-una sa lahat, mas mataas ang binabayad sa kanya dito. Hindi ito trabaho ng isang corporal. Trabaho ito ng isang lower ranking na Royal Troop. Sinagot naman agad nitong si Corporal na wala naman daw siyang problema. Baka itong si Wang daw ang naghahanap ng problema sa kanya. At sinabi naman itong si Wang na ayon daw sa reports, merong nangyaring napakalaking kaguluhan dito na kung saan ay sangkot ang underboss ng CU family na itong si Henry. Bakit daw ngayon parang napaka-peaceful? Parang walang nangyari. Surely, may nangyari daw sa gitna nilang dalawa ni Henry na kung saan baka binayaran at sinubuan ng pera nitong si Henry itong si Corporal para tumahimik. Na sinagot naman itong si Corporal na wala daw siyang pakialam. Pero inireveal din niya ang katotohanan na tulad ng in-explain niya dito kay Henry, in-explain din niya kung anong important na detail, ang important na info na tinatago niya na sa sobrang importante ay handa ngang bayaran nitong si Henry ng napakalaking halaga. Nang dahil dito tinanong nitong si Wang kung magkano daw ang ino-offer ni Henry para in the very least magawa niyang matapatan yun. Sinagot naman nitong si Corporal na 50 million. Babayad daw muna itong si Henry ng 30 million upfront at ang completion payment na another 20 million ay ibibigay naman ni Henry matapos na ma-confirm ang kanyang ibibigay na information. Pero dito naman ay sinagot nitong si Wang na kukuha sila ng pera. Hindi niya sinabi kung magkano, pero sinabi niya dito na tatapatan lamang nila ang presyo ni Henry. Dahil unang-una sa lahat, hindi naman sila magkatunggali, hindi sila nagko-compete. Magkatulong nga sila sa ginagawa nilang misyon na ito at hindi sila nagpapagalingan nitong si Henry. Pero kahit na ganun, nagbigay naman ng additional offer itong si Wang habang sinasabi na kung may ilan daw ng mga Royal Troops na makapagbibigay at makapagsasabi ng lokasyon ng iba pang mga miyembro, ang Royal Troop na yon ay mabibigyan ng pabuya na 5 million at ang kanilang corporal ay mabibigyan din ng 5 million. Meaning kapag nalocate nila ang lahat ng miyembrong yon, that will be 5 million each para sa kanila. Na kahit na natuwa si corporal, nag-alala din siya dahil dapat daw siguraduhin itong si Wang na mauubos nila yon, na mawa-wipe out nila ang buong Hailey family dahil ayaw din naman niyang mabuhay nang nag-aalala at may threat na pwedeng bigla na lamang may gumanti at may mag-exact ng revenge sa kanya, na dahilan kung bakit tiningnan siya nitong si Wang habang humingiti ng napaka nakakatakot at sinasabing trust me, we will get every single one of them. Dito'y nagsimulang matakot maging si Corporal habang tinitingnan ang napaka-cold ng ngiti nitong si Wang. Sinabi nitong si Corporal kay Wang na wag daw siyang gantuhin ito dahil alam daw niya ang haka-haka ng karamihan, ang kumakalat na chismis, na ang lahat daw ng hiningitian ni Wang ay namamatay. Sinagot naman ni Wang na hindi naman daw yun masamang chismis, hindi din naman daw yun pagsisinungaling dahil eventually, mamamatay naman daw ang lahat ng tao. Na dahilan kung bakit para bang kahit papano nakalma naman itong si Corporal. Pero hindi nagtagal, dumating na ang inutusan ni Henry na miyembro ng CU family na magdadala ng 30 million as the prior and upfront payment na ibibigay nga nila kay Corporal. Dito ay nakilala agad ng miyembrong ito na si Connelly na isang lieutenant pala sa CU family ang underboss na itong si Wang. Nagkaroon sila ng konting conversation at dito ay napagkasundoan nila na matapos nilang ibigay ang pera dito kay Corporal ay aantayin muna nila si Henry at saka nila susugudin at papasukin ang tinutukoy na pugad ng Hailey family ayon sa ibibigay na impormasyon nitong si Corporal. Hindi nagtagal nagdating na nga si Henry at agad na silang nag-proceed sa lugar na tinutukoy ng taong to ni Corporal habang sinasabi at nag-e-explain na meron palang isang first class na mga cabin sa loob ng Tier 3. Meron ditong nakatira ng mga mayayaman, mga wealthy na mga individuals na although hindi sila ganun kayaman to the point na magiging VIP sila sa upper tiers, mayaman pa rin sila kumpara sa ibang mahihirap na dahilan kung bakit nandito nga sila sa first class cabins na matatagpuan sa Tier 3. Ayon kay Corporal, ang lahat ng mga first class cabins ay pare-pareho lamang ng structure, pare-pareho lamang ng build, kaya pare-pareho lamang ang interiors nito. However, meron ditong nag-iisa at naiibang room at ito ang room na yon.
Naiiba daw ito dahil ito ang nag-iisang room na walang bathroom wall at hindi lamang yon. Instead na bathroom wall ang nandun, ang nasa likod ng bathroom ay isang plumbing space na kung saan nandun niya ang mga tubo, ang kung ano-ano pang mga bagay. Pero ang problema, kahit nandun yun, wala naman dun ang access panel. Malolocate yun sa ibang lugar. Na dahilan kung bakit napaka-suspicious daw ng room na to. And for sure, meron daw nakatago na room sa loob ng room na to na yun ang pwedeng pinaghihinalaan nila na lagusan papunta sa hideout ng Hailey. Pero dahil nga alam nila na aware na din ang Hailey na hinahunting sila ng CEO at ng Char, sinabi nitong si Henry na kailangan daw itong si Corporal ang magbukas at ang magtuktok sa loob ng residence na to. Dahil unang-una sa lahat, hindi naman daw nito aatakihin basta-basta ang mga Royal Military. Pero pinaalalahanan pa rin naman niya itong si Corporal na kahit na ganun, kahit anong mangyari, i-prioritize pa rin daw nitong si Corporal ang kanyang safety. At hindi nagtagal, binuksan na nga ng individual na ito na nasa loob ang pinto. Isang napakatandang lalaki na uugod-ugod at para bang hindi na kayang i-handle ang kanyang sarili, na para bang maging sa paglalakad ay hirap na ito. Pumasok agad itong si Corporal habang tinututukan ng baril ang lalaki. Of course, para bang naglakad paurong ang lalaking ito dahil ayaw din naman niyang mapahamak siya. Subalit sa pagsunod nitong si Henry at nitong si Wang, nagulat na lamang silang dalawa dahil biglang nawala si Corporal. Saan ito pumunta? Pumasok lang naman ito sa loob ng pinto pero bakit bigla itong nag-disappear? At ang nakakapagtaka pa dito, pareho silang iniimbitahan ng matandang ito na pumasok sa loob ng room. Nagpapanggap pa ito na hindi daw niya inaasahan na may mga kasama pala si Corporal pero talagang pinipilit at hinihikayat niya na pumasok si Wang at itong si Henry na dahilan kung bakit naging napaka-vigilant ng dalawa. And since alam naman natin guys na marunong gumamit ng Nen abilities itong si Henry, tinanong niyang lalaki, anong nangyayari? Anong problema? Bakit biglang nawala si Corporal? Na sinagot ng matanda na baka naman daw pumasok lang si Corporal sa loob ng bathroom na dahilan kung bakit umatake agad si Henry. Binato niya ng kutsilyo ang matanda at pinagbantaan nito na huwag siyang pinaglululukan nito. Pero may pangalawang purpose ang pagbato nitong si Henry ng kutsilyo. Tinignan niya kung nawala ito. Pero hindi ito nawala at kitang-kita nila na nag-a-appear pa rin naman ang kutsilyo sa loob ng room. Anong pinagkaiba nun? Nangangahulugan ba yun na ang mga living organisms lang na naaapektuhan ng ability na nasa loob nito? Dahil ito nga si Corporal ay nawala, pero ang object, ang isang knife na itinapon niya ay nananatili pa rin. Pero mahihirapan niya sila kung manghuhula lang sila, kaya pinipilit nilang pagsalitain ng matanda habang pinagbabantaan nito na ang susunod na ibabato niya na kutsilyo ay hindi nasasala, hindi na ito mimintes. Na para bang sinasabi niya na kapag hindi nito sinabi ang totoo, papatay niya ang matanda. Na dahilan kung bakit sumagot ang matanda na okay, sasabihin daw niya ang totoo. At dito nagtatapos ang chapter guys. Kailangan na naman nating antayin ang susunod na chapter para sa susunod na kabanata. Pero siguraduhin yung naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. And also, we have an official Facebook page, kaya siguraduhin mo na naka-like at naka-follow ka na sa Facebook page na yun para hindi ka mahuhuli sa bawat announcement natin tungkol sa Hunter x Hunter series, sa manga, sa author nito na si Togashi at sa ating channel. Shoutouts nga rin pala guys sa napakatinding mga supporters natin from the previous video. Maraming salamat guys. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.